So, ayun mga kauragon, ito ang ating putahe for today's video. Magigisa tayo ng kalabasa at sitaw. Ayan, nakita nyo. At eto na, ihahanda na natin yung ating mga sangkap. Unahin na natin tong kalabasa. Ayan, hiwa-hiwain natin yan. I-slice muna natin at hiwain natin. Ay, balatan natin tapos hiwain. Huwag ka lang kukurap dahil mabilisan ang mga kilos dito ni kauragon. So, ayan, 1-0. At ayan na, 4-0 agad. Tapos sabi ko sa iyo, huwag kayong kukurap dahil mabilisan lang ang mga kilos dito. At nabalatan na natin, eto na. At hihiwain naman natin para sa ating pagluluto. Hugasan muna natin syempre para talagang sigurado tayo na kailangan maging malinis ang ating mga ginagawa para iwas sakit ang mga bata. Dahil alam nyo naman, panahon ng sakit ngayon, lalo sa mga bata, hindi nga lang bata, pati matanda, tinatamaan ng sakit. Paano pa kaya yung mga bata? Kaya kinakailangan natin magluto ng mga masusustansyang pagkain. Ito ang naisip kong iluto ngayon. At alam ko naman na gusto ng aking mga anak yung kalabasa. Kaya ito, kalabasa for today's video. And ayan na, tapos agad. At meron din kasamang sitaw yan. Ito na yung sitaw. Hiniwa ko na lang, hindi ko na inisa-isa. Mabilis ang galawan dito, sabi ko, diba? At ayan na, ihanda na rin natin yung ating mga ricado. So, maggisa na agad. Agad. Inuna ko yung bawang at sinunod ko rin naman agad yung ating sibuyas. Alam nyo kasi maganda sa katawan yung pagkain natin ng mga masusustansyang pagkain para may panlaban tayo sa mga sakit. Kaya ayan. At ilagay natin yung ating sahog na giniling. Masarap ito kahit sa giniling or sa pritong isda. Pwede yan. Pwede nyo gawin. Kaya lang medyo tinatamad tayo. Kaya eto na lang. Igisa lang natin ito mga kaurago na giniling. Magigisa lang tayo ng gulay kasi kailangan natin ng masusustansyang pagkain. Hindi puro karne lang. Kaya ang niluluto natin ngayon ay ginisang kalabasa at sitaw. Ayan lang, okay na yan. Kasi gusto naman ng mga anak ko yung kalabasa. Kaya yan ang niluto ko mga kaurago. Maglagay rin tayo ng pork nor cubes para mas malasa. Paminta. Magic sarap. At patis. Yan ang gagawin natin sa palata, yung patis. Ilalagay na natin yung ating gulay. Unahin natin yung sitaw.
Limutan ko pala maglagay ng kamatis. Sabi ko maglalagay ako eh. Ihabol na lang natin. So, haluin na natin. Ilalagay na rin natin yung ating kalabasa. Dinamihan ko talaga yung kalabasa, mga kauragon. Alam niyo naman, masustansyang gulay ito. Pwede nyo gawin to sa gata, pwedeng gisa. Kung ano yung gusto nyo, pwede. Pwedeng magsahog ng isda. Wala akong pritong isda, kaya giniling na lang yung binili ko. Kaya natamad ako magprito. Kasi talaga pag nagprito pa tayo. Hindi ito pakbet baka akala ito pakbet. 2 sangkap lang na gulay ang ginamit natin. Sitaw at kalabasa. Maya-maya, takpan na natin. Nilagyan ko na pala ng sabaw, mga kauragon. Tatakpan lang natin to para maluto na yung ating gulay. Pag kumulo yan, luto na yan. Ayun, mga kauragon, kumulo na at maganda na sa paningin yung ating gulay. Yun naman yung kalabasa natin ay masustansya. Itong sitaw masustansya rin, kaya kinakailangan natin pakainin ng gulay ang ating mga anak. Nilagyan ko ng medyo marami-raming sabaw kahit ginisa to kasi mahilig sila sa sabaw. Kaya ako rin naman mahilig sa sabaw, lalo kung mga sinigang nilaga na yan. Konting sandali na lang at finish na tayo. Okay na, mga kauragon. Luto na. Nakaluto na tayo. So, it's already finished. Finish na tayo. And that's all. Thank you.